Kaya iyan ang panawagan sa atin ng Diyos, mga kapatid. Maging mapagpakumbaba, maging masunurin. Huwag tayong ungol ng ungol. Huwag tayong daing ng daing. Huwag tayong ika nga ng mga Batanggenyo. Huwag tayong sungal-ngal. Sumunod tayo ng buong katahimikan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng Panginoon, sa ano ko nga ihahambing ang mga tao ngayon? At ano ang nakakatulad nila? Katulad sila ng mga batang nakaupo sa plaza at sumisigaw sa mga kalaro. Tinugtugan namin kayo ng plauta, ngunit hindi kayo sumayaw. Nanambitan kami, ngunit hindi kayo tumangis. Sapagkat naparito si Juan Bautista na nag-aayuno at hindi umiinom ng alak, at sinasabi ninyo, inaalihan siya ng demonyo. Naparito naman ang anak ng tao na kumakain at umiinom tulad ng iba, at sinasabi ninyo, masdan ninyo ang taong ito, matakaw at maglalasing, kaibigan ng mga publikano at ng mga makasalanan. Gayunman ang karunungan ng Diyos ay napatutunayang matuwid sa pamamagitan ng kanyang mga anak. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isa sa mga itinuturo ng banal na kasulatan ay ang pananampalataya ay maaaring nakukuha sa pamamagitan ng pakikinig. Fides ex audito, sabi nga sa kasabihan. At ang pagpapakalat ng mabuting balita tungkol sa Diyos ay dapat magtuturo sa ating pumunta sa pagmimisyon. Devotion, evangelization, mission. Hindi lamang sinasarili ang pananampalataya, sabi nga sa atin nung araw ng linggo, faith is meant to be shared. Ang pagpapatawad ng Diyos ay hindi lamang para sa sarili. Ito man ay ipinaaagos sa ibang tao, katulad ng ikinuwento ng Panginoong Hesus sa lingkod ng hari. At ang natutunan ng Korea ay sa pakikinig lamang ng pananampalataya, pagbabasa ng ilang mga libro mula sa China. Sila'y nabighanit na akit ng mga kwento tungkol sa pananampalataya. Ngunit, yun ay nangyari sa panahong bawal ang maging Kristiyano. Hindi katulad ngayon, hindi bawal ang maging Kristiyano. Katunayan, sa 110 million Filipinos, 87% ay Katoliko. At ito ang natutunan ni Father Andrew mula sa kanyang mga magulang. Kaya siya'y nagkaroon ng diwa na maglingkod sa Diyos bilang pari. Nagbiyahe siya ng more than 1,300 miles para pumasok ng seminaryo sa China. At siya may naging pari. Tapos siya'y nangaral ng nangaral. Noon lang, mga 1768 lang. At nung dumating ang panahong kinakailangan niyang ipaubaya ang sarili, ay hindi siya nagdalawang isip na ihayin ang kanyang buhay para sa pananampalataya. Kasama niya ang kanyang katulong na pari na si St. Peter Chong at iba pang mga kasama.
Ngunit ang mamatay para sa pananampalataya ay biyaya na ibinibigay ng Diyos sa iilan lamang. Ang mabuhay para sa pananampalataya ay ibinibigay ng Diyos sa lahat. Yan ang sermon ng Santo Papa ng kanyang ipahayag na santo, ang kauna-unahang Pilipino, si San Lorenzo Ruiz. At yan din maaari ang pinagpapagnilay para sa atin ngayong araw na ito ng Miyerkules, 20 ng buwan ng Setyembre. Sa ating unang pagbasa, isinulat ni San Pablo kay Timoteo, "Sinulat ko rin ang mga tagubiling ito, pinakamamahal, upang hindi man ako makarating agad, ay malaman mo rin ang dapat ugaliin sa sambahayan ng buhay na Diyos, sa simbahan na siyang haligi at saligan ng katotohanan." Ang ating pagkilos bilang Kristiyano, bilang anak ng Diyos, sapagkat binabanggit sa ating mabuting balita ang inayawan ng Panginoong Hesus sa mga bata, sa mga tao noong kanyang kapanahunan. Saan ko ihahambing ang mga taong ito ngayon? Sino ang katulad nila? Katulad sila ng mga batang nakaupo sa plaza, sumisigaw sa mga kalaro. Tinugtugan namin kayo ng masaya, ngunit hindi naman kayo sumayaw. Nanambitan kami ng malungkot, ngunit hindi naman kayo tumangis. Naparito si Juan Bautista, nag-aayuno, hindi uminom ng alak, at ang ano niya sinabi, inaalihan ng demonyo. Naparito naman ako, sabi ng Panginoong Hesus, kumakain, umiinom tulad ng iba. At ang sabi naman ninyo, ako'y matakaw at maglalasing, kaibigan ng mga publikano at mga makasalanan. Ano ang talagang iniaayaw ng Panginoong Hesus sa mga tao noon? Immaturity. Immaturity. At ano ba ang immaturity? At ano ba ang immaturity? Inconsistency. Fickle-mindedness. Paiba-iba ng gusto. Pagkilos ng hindi katugma ng edad at ng kanyang posisyon sa buhay. At ganyan ang bata. Sa isang bahagi ang mga bata, napakagandang tingnan at makasama. Very cute. They are the apples of our eyes. Pagtingin mo pala ang sa iyong anak o sa iyong apo, ikay masaya na. Pero sa kabilang bahagi naman, may mga batang nakakapundi. Masusura ka. Ang tingin nila sa kanilang sarili, katulad ng iba pang mga teenager, ay sila ang bida lagi. They are the star ng buhay. Sa kanila iikot ang buhay sa bahay. Ay ang mga bata ay ang nakakasura sa mga bata yung dabog ng dabog. Tantrums. Pagkatapos yung sumpong, paiba-iba ng mood. Kaya ang hinihingi ng Panginoong Hesus, tayo ay mag-mature sa pananampalataya. Tayo ay mag-mature bilang tao. Tularan natin ang simplicity
and humility of the child. Katulad ng binanggit sa ating kahapon ni Father Rayson sa pagninilay, yung kababaang loob. At siyaan ang isa sa mga pangunahing katangian ni Padre Pio. Tayo nagdedebosyon kay Padre Pio, hindi lamang sapagkat siya'y mapaghimala. Kinakailangan tanggapin din natin na tayo matuto sa kanyang kababaang loob. Hindi lang tayo basta hingi ng tulong kay Padre Pio. Hanggat maaari, tinutularan natin siya sa kanyang humility, sa kanyang kababaang loob. At ito'y pinatunayan ni Padre Pio sa kanyang buhay. Lalo na nang siya'y magkaroon ng stigmata, mga sugat ng Panginoong Hesus sa dalawang kamay, sa kanyang tagiliran, dalawang paa. May mga panahong ito'y dumudugo ng dumudugo, kaya napilitan si Padre Pio magsuot ng guwantes hanggang sa hindi pa rin maampat, binalutan na niya ng binalutan. At ito'y pilit niyang itinatago. Ngunit napapansin ang kanyang mga kasama. At ipinagtataka ng mga taong sumisimba sa kanya. Naligalig ang mga kinauukulan sa kumbento. Kaya kinausap nila si Padre Pio. Hindi nila natanggap agad na ito'y milagro. At ang nangyari, pinagbawalan nila si Padre Pio na lumabas ng kumbento. Pinagbawalan nilang magmisa sa harapan ng mga tao. At ito'y sinunod ni Padre Pio ng 7 taon. Hindi siya nagngulngol, hindi siya nagmukmok, hindi siya nagrebelde, hindi siya nagkwento kahit kanino. Pinagtiisan niya ng buong katahimikan sa loob ng 7 taon. Hanggang dumating ang panahong naniwala ang kanyang mga kasama sa nangyayari kay Padre Pio. Kaya pinayagan nila uli si Padre Pio. Kaya hindi natin maaaring ikatin, at bakit naman ako susunod? Tama naman ang aking ginagawa eh. Hindi. That's not humility. Huwag mong ipagigiitan ang iyong gusto. Susunod ka. Yan din ang naging katangian ni Venerable Alfredo Arandia Obiar, Tagalipa. Nung panahong naghihimala ang mahal na Birhen Mediatrix, nag-alangan siya sa kanyang nababalitaan. Kaya bilang chaplain ng Carmel, pinuntahan niya para pagsabihan ng mga mongha. Ngunit, pagpasok niya sa monasteryo, meron siyang ibang naramdaman sa kanyang sapatos. Nang alisin niya ang kanyang paa sa sapatos, nakita niya may bulaklak ng roses. Hindi niya tuloy maituloy ang kanyang pagbabawal sa mga mongha. At siya'y naniwala. Hanggang sa sila'y kausapin ng kinauukulan at pinagbawalan na maniwala. Kahimat siya'y sumasampalataya, sumunod si Venerable Alfredo Obiar sa utos ng simbahan. Siya'y tumahimik hanggang sa siya'y alisin sa katedral ng Lipa. Pauwiin sa kanila
sa kanyang bahay sa mataas na lupa. At pagkatapos ay idestino sa malayo, sa Lucena. Hanggang kamatayan, dala niya ang kanyang katahimikan. Iyan ang naging pangunahing katangian para lakarin ang kanyang pagiging santo. Siya ang magiging kahimanawari, kauna-unahang santong Batanggenyo. Yung kanyang obedience to authority, katulad ng pagsunod ni Santo Padre Pio. Namatay si Padre Pio noong 1968 laang. Buhay na tayo. Years later, siya ay inihayag na santo ni Pope John Paul II. Kaya iyan ang panawagan sa atin ng Diyos, mga kapatid. Maging mapagpakumbaba, maging masunurin. Huwag tayong ungol ng ungol. Huwag tayong daing ng daing. Huwag tayong ika nga ng mga Batanggenyo. Huwag tayong sungal-ngal. Sumunod tayo ng buong katahimikan. Diba yan naman ang natututunan natin sa bahay? Huwag ungol ng ungol. Sumunod, huwag magdabog. Sa school, yan din ang ating natututunan. Huwag magdadabog. Kontrolin ang iyong sumpong. Human as we are. At doon tayo magiging banal. In our humility and our obedience to authority. Kahimat sa ating sariling palagay, tayo ang tama, tayo ang dapat paniniwalaan, tayo. Hindi ka tinawag ng Diyos para maging bida. Ang gusto niya ikay maging lingkod. Yan ang gusto natin sa lingkod, sa ating mga kasambahay. Masunurin, walang ungol, walang daing. At ipagkaloob nawa ito sa atin ng Panginoong Diyos. At ganyan din ang naging buhay ng mahal na Birhen Maria. Amen.